Magandang araw po and mega love shout out sa lahat po ng ating mga manonood sa ang sulok man kayo ng mundo. Magandang umaga, magandang tanghali at magandang gabi po sa ating lahat. Sana po ay nasa mabuti tayong kalagayan. Ito na naman si Kapitana ni Ice, ang kapitana walang barangay pero maraming tanod ang nakabantay. So another reaction video ang bibigyan natin guys, no? Tungkol ito sa second vlog ni Beyonce na naka-premiere kagabi, no? And marami na naman ang mga critics, no? Ang dami na namang mga bashers, no? And ang dami na naman nilang mga sinasabi, especially doon sa part na sumakay si Beyonce sa baboy, no? May mga nagkita akong comment sa Facebook na pinapakita lang daw talaga yung kababuyan. Actually, kung nakuha nyo yung logic doon, no? Doon sa part na sumasakay sa baboy. Ibig sabihin noon, sasakyan na lang ni Beyonce yung pambababoy nyo sa kanya. Kasi alam nyo dito sa social media, no exemption. Walang bata, walang matanda, walang babae, walang lalaki, walang bakla, walang tomboy. Kung talagang dudurugin ka, dudurugin ka. No? So, dahil alam ni Beyonce ang laro dito sa social media, 'di ba? Sasakyan na lang niya yung pambababoy sa inyo. And sa nakikita nyo guys, dinadaan na lang ni Beyonce sa content, no? Kung talagang matalino kayo and observant kayo, no? Eh hindi nyo makikita si Beyonce na nakipagbardugalan, hindi nyo nakikita si Beyonce na nakipagbastusan. Yes, may time na sinasagot niya yung mga bashers, pero real talk, no? Actually, hindi nga sarcastic yung mga pagsagot niya doon sa mga nambabasa kanya, no? And alam nyo guys, kayo din naman na nagturo kay Beyonce para lumaban, no? Dito sa social media, kailangan talagang palaban ka. Kailangan talagang lumaban ka, pagtanggol mo yung sarili mo, or else dudurugin ka dito, no? Bawal dito ang pusong mamon, bawal dito ang iyakin, bawal dito yung balat sibuyas. So kailangan marunong kang maglaro, no? So ayan yung mga natutunan ni Beyonce based doon sa kung ano din yung pinapakita sa kanya ng mga bashers niya. She's very polite, no? She's very behave and very grateful. Kung ang tao ay maganda din naman ang pinapakita nila, no? Kahit naman sinong tao, 'di ba? Sabi ko nga, attitude is depends on how people treat you, no? So, ayan guys, no, napakaganda ng content ni Beyonce, no? Although nasabihin natin hindi pa talaga siya perfect, pero as a beginner, no, napakaganda na noon. And sa bawat vlog ni Beyonce, makikita mo doon yung mensahe, no? And doon sa mga vlog ni Beyonce, no, meron ka mga realization, no, na mapupulot doon, no, na hindi masama ang humingi ka ng tulong kung nangangailangan. At hindi rin masama na tulungan, no? Be grateful sa lahat ng mga natatanggap mong tulong. Pero kung ang kapalit naman noon ay freedom, kung ang kapalit naman doon ay sisirain yung pamilya mo, sisirain yung pagkatao mo, no? Much better, no, na habang maaga pa ay i-give up mo na. And kung ano man yung mga nabe-benefits ni Beyonce, kung ano man yung ini-enjoy ng pamilya niya ngayon, sabi ko nga ng paulit-ulit, deserve niya yon kasi hindi naman libre lahat yon, no? Lahat ng meron si Beyonce ay masasabi nating bunga ng pinaghirapan niya. Kasi nagtrabaho naman siya dyan sa Kalinga for 2 years, no? So kung natulungan man siya ng mga sponsors, siguro yun ay gift of love, reward para doon sa pagpapasaya at pag-entertain ni Beyonce. Kung natulungan man siya ng Kalingap, no, especially doon kay Kalinga Prab, no, kung naglabas man siya ng pera, sabihin natin na bonus at saka bunga ng kanyang trabaho din, no? Kasi malaki din naman ang naging kickback kay Kalinga Prab doon sa lahat ng mga kinita niya, no, sa pagiging talent ni Beyonce at sa pagiging director niya, no? So hindi natin masasabing sumbatan kung anong ini-enjoy ni Beyonce ngayon kasi worth it 'yon, no? Self-rewarding 'yon para sa kanya and fruit of labor niya 'yon, no? And dito sa mga vlog ni Beyonce, no, ang mensahe dito guys is kahit anong karangyaan pa
no, ang makamit mo, kahit anong kasikatan pa ang maaabot mo, no, pamilya pa rin, no, kasi at the end of the day, pamilya pa rin ang tatakbuhan mo, pamilya pa rin ang tutulong sa iyo, no, na kumbaga kaya niyang i-give up kung anong meron siya, no? And kaya nga doon, sagot niya doon sa buzzers niya is, if ever na malalaos siya, kaya niya magsimula sa baba, no? Kasi sanay siya sa hirap, no? If ever, kung darating yung panahon na yon, no? Pero for now, no? Kung anong blessings sa dumadating doon, kung anong pagmamahal ang nare-receive niya ngayon, niyayakap niya yon, no? Pero hindi niya pinagkakaila or dinideny na if ever dumating yung time na ayaw na sa kanya ng mga supporters, 'di ba? At least, no, once in her lifetime na experience niya na matulungan at minahal ng mga supporters, 'di ba? And siguro pagdating naman sa Kalingap, no, ano na 'yon, nakamarka na 'yon sa buhay ni Beyonce, nakamarka na 'yon sa pagkatao niya, na minsan sa buhay din niya ay merong isang Kalingap na tumulong sa kanya at nagbago sa buhay niya. Pero it doesn't mean na ibebenta na lang niya yung kaluluwa niya doon at para maging sunod-sunuran na lang kung ano yung gusto ng Kalingap, no? And ipinaglalaban niya talaga yung kanyang karapatan, kalayaan, at yung pagmamahal sa pamilya niya. Alam nyo guys, sa lahat ng mga binabato nyo kay Beyonce, no, simpleng ano lang, no, sa lahat ng binabato niya kay Beyonce, hindi nyo ba nararamdaman na tahimik lang, no, pero nasasampal kayo sa katotohanan doon sa mensahe sa mga vlog niya, no, na kaya niyang i-give up lahat, no, kasi importante sa kanya yung pamilya, no, na kahit anong mangyari, 'di ba, ipaglalaban niya yung pamilya niya, no? And doon pa lang sa tula, no, sa last part ng content ni Beyonce kagabi, doon pa lang sa tula, 'di ba? Sampal na sa inyo 'yon kasi yung mensahe ng tula, 'di ba? Doon mo mararamdaman, no, sa lahat ng pinagdadaanan ni Beyonce, sa lahat ng pambaba, sa lahat ng pangyuyurak nyo ng pagkatao niya, pababastos doon sa mga magulang niya, at sa lahat ng mga masasakit na salita na natanggap niya, no, hindi niya ipagpapalit ang pamilya. Kasi gusto niya pagbangon niya isang umaga or sa bawat umaga na pagbangon at pagising niya, pamilya pa rin ang pinaguhugutan niya ng lakas ng loob at pamilya pa rin ang importante para sa kanya. No, siguro diyan sa mga beneficiary ng Kalingap, especially sa mga kapwa niya Kalingap Angels no, isa lang yung mensahe ni Beyonce sa inyo, no, na hindi masama ang ang matulungan, hindi masama na maging tawag dito, na maging beneficiary at tumanggap ng tulong, pero wag nyong ipagpapalit yung kredibilidad nyo, no, wag dumating sa punto na magiging tawag dito, na maging alipin kayo, no, ng community na yan, na sunod-sunuran kayo kung ano yung gusto nilang gawin. Kung alam niyo sa sarili niyo na meron kayong pinaglalaban at kung alam niyo sa sarili niyo na sa tama kayo, 'di ba? Go ahead, no? Kasi ang pera, ang kasikatan at ang karangyaan sa buhay, pwedeng mawala 'yan. No, pwede mo ding kitain 'yan kung masipag ka at determinado ka sa buhay, no? Pero ang pamilya, iisa lang 'yan. Aanhin mo naman ang yaman, aanhin mo naman ang pera, aanhin mo naman yung mga karangyaan at material na bagay kung mawawala yung mga taong mahal mo sa buhay, at 'yun ay ang pamilya. 'Di ba? So, 'yun lang guys, no? And sa lahat ng Team Guapa at sa lahat ng mga susuporta kay Beyonce, no? Masaya tayo na nakikita natin na kahit papaano Beyonce is trying her best, no, na maipakita sa mga supporters niya na meron siyang talent na kaya niyang i-share sa kanyang mga supporters, no, na sa ganyang paraan ay mabigyan niya ng kasiyahan, no, at the same time, no, kahit sa ganyang edad, 18 years old, no, magna 19, ay talagang tayong mga matatanda, meron pa tayong mga natututunan, no. So diyan lang nagpapakita na hindi porket nakakatanda ka ay ikaw na yung tama, no. Minsan natututo tayo sa mga kabataan, no. So yun lang guys, no, doon sa mga bashers, no, ituloy nyo lang yan, no. Pero kung talagang observant kayo, namnamin nyo yung mga content ni Beyonce, kasi doon meron kayong mga realization, no. And doon sa content ni Beyonce, doon niya minsan nailalabas kung ano yung mga
realidad sa buhay na binabato nyo sa kanya, no? Madali lang kasi manghusga, no? Pero hindi nyo alam kung ano din yung mga pinagdaanan ni Beyonce, no? And diyan kay no, Lynn J Vlog sa Facebook niya binibira si Beyonce. Alam mo, Miss Lynn J Vlog, nagmumukha kang ting-aling-aling diyan sa kakapanood kay Birana. No, lahat ng content ni Birana sinasakyan mo, kino-content mo without checking the facts, no? Alam mo, kahit gaano ka ka-intelente, gaano ka katalino, gaano kaganda ang buhay mo, no? Kung ganyan yung klase ng mindset mo, 'di ba? Nagmumukha kang ting-aling-aling. Come on, 'di ba? Alam mo naman na hindi totoo, no? Pero pilit ninyong kino-content at pilit ninyong bini-brainwash or nilalason yung utak ng mga viewers nyo. No, baka magulat kayo balang araw na lahat ng mga binabato nyo kay Beyonce diba, babalik doon sa pamilya nyo, sa anak nyo, sa pamangkin nyo. No? Come on guys. Diba? Ganun ba kalaki ang kasalanan ni Beyonce? Para kulang na lang katayin ninyo. Come on. Diba? Kung tutusin, walang mali yung bata. 'Di ba? Pinaglalaban lang niya kung ano yung tama, pero protektahan lang niya yung sarili niya at yung pamilya niya, which is kung sa inyo siguro mangyayari yun, ganun din yung gagawin nyo. Hindi ako maniniwala na ipagpapalit ninyo, no, ang relasyon nyo sa ibang tao compare sa pamilya nyo. 'Di ba? So, magpakatotoo tayo, guys. 'Di ba? Ngayon, kung sabihin natin na patulfo man si BSM, lesson learned para sa kanya yon. And I'm sure sa ngayon nagkakaroon ng realization si BSM doon sa nangyari na yon, 'di ba? Minsan kasi guys, tayo kailangan talaga nating madapa para matuto tayong bumangon at lumaban sa buhay. Minsan kailangan din nating mauntog para magising tayo sa katotohanan na may mga mali tayong ginagawa at pwede pa nating baguhin yon, no? So, 'di ba? Huwag tayong masyadong for content lang, no? Parang hindi naman yata accurate na may isang tao, may isang bata, may isang pamilya kayo na dinudurog na kung tutuusin, hindi naman sila naging abusive, hindi naman sila naging demanding nung time na naandyan si Beyonce sa Kalingap, although na nakikita nila na sikat yung anak nila, 'di ba? And sabi ko nga, no, sa lahat ng binabato ninyo, hindi nyo ba nararamdaman na bumabalik sa Kalingap? Imagine, ano sabi ko dati, kaganda-ganda ng imahe ng Kalingap, yung lingap sa mahirap, yung tumutulong sa nangangailangan, which is grabe yung paghanga at saludo yung mga manunood doon na dumating sa punto na kahit iniisyuhan sila dati ng poverty porn, pinaglalaban talaga kasi nakikita namin na pagtulong talaga ang ginagawa nila. Until such time na pinasok ni Kalingap Rab ang love team, ang fandom. So, si Kalingap Rab ang sumira sa magandang imahe ng Kalingap nung pinasukan niya ng fandom. But tingnan nyo ngayon guys, anong nangyayari? Kung si Kalingap Rab ang sumira sa magandang imahe ng Kalingap, si BSM din ang sumira sa magandang programa ni Kalingap Rab dyan sa loob ng Kalingap, which is ang fandom. Kasi dahil kay BSM, no, at dahil kay Beyonce, dahil sa paninira at pandudurog niya kay Beyonce, tingnan nyo ngayon, natigil ang Mikris, wala na masyadong love team, pati ang Jomcar ngayon, wala na rin, di ba? So, yan yung yan yung feed, yan yung rest back, no? So, come on guys, no? Ano ninyo, no? I-analyze niyo mabuti anong nangyayari. No, nasira na nga ang magandang imahe ng Kalingap dahil sa pagtulong. Nasira pa ang programa ni Kalingap Rab na fandom kung saan doon talaga siya talagang masabi nating yumaman. Doon talaga siya tawag dito, umangat ng sobra-sobra, no? So, si Kalingap Rab ang sumira sa Kalingap. Si BSM ang sumira sa fandom ni Kalingap Rab, 'di ba? Naghahanap lang kayo mabiblame, 'di ba? Na kung tutuusin, nagpakatotoo si Beyonce. Walang masamang record si Beyonce sa Kalingap. Nagkaroon ng magandang usapan si Kalingap Rab at si Beyonce, nagkaroon ng settlement si Edo at si Beyonce. Ay saksi tayong lahat diyan. Pero itong si BSM ang ayaw tumigil, ayaw pumayag na itigil ang love team, no? Kung talagang founder ka ng Kalingap at talagang pagtulong, bakit mo pipigilan na itigil ang love team kung alam mo mismo sa sarili mo na merong nangyari between Edo and Beyonce? May anak ka ding babae, no? Diyan lang nagpapakita na sakim kayo sa pera, sakim kayo sa
tawag dito sa fame, sakim kayo sa benefits kung ano yung makukuha ninyo, no? So ito nangyari ngayon, and then nakita ninyo na si Beyonce ay kahit papaano, no, hindi pinabayaan ng mga sponsors, lalo kayo nagagalaiti ngayon, no? Maraming sponsors ang EDSA na ngayon ay sumama kay Beyonce. Hindi nyo masisisi ang mga sponsors. Bakit? Pumasok sila dyan sa Kalingap, sumuporta sila dahil sa love team, dahil sa EDSA. So, ibig sabihin itong mga sponsors na to, no, sumusuporta sila kay Edo or kay Beyonce man. Dahil EDSA supporters sila. Diba? Wala sila dyan. Ako ibig sabihin, ngayon na sila dyan pumasok nung may love team. Hindi naman talaga sila yung mga, masasabi nating dating mga supporters noong kasagsagan pa ng charity works ng Kalingap. No? So ngayon, kung sumama man sila kay Beyonce, choice nila yan. Kasi pumasok sila dyan sa Kalingap as a fandom, sponsors, as a fandom supporters. Ngayon, naghiwalay ang EDSA, no? So, choice nila kung saan sila sasama. And dito nyo makikita na mas marami ang nagmamahal kay Beyonce compare kay Edo. Diba? So, hindi nyo sila mabiblame. Kasi pumasok sila dyan para kay Beyonce, hindi para kay Rob, hindi para kay BSM. Okay? Intindihan nyo yan, guys? Kasi kung talagang charity ang pasok nila dyan, no? Mawala man yung love team, naandyan pa din sila sa Kalinga para sumuporta sa charity works. Pero dito mo makikita na they are fandom supporters, they are fandom sponsors. Kasi natuwa sila sa love team. Ngayon, kung sumama man sila dito sa mga angels, especially dito kay Beyonce na umalis sa Kalingap, is their choice. And besides, pera naman nila yung ginagamit nila, no? So, yun guys, no? Ang ganda nung ano ni Beyonce kagabi. Pero nakita ko din yung reaction ni Kayo, no? Okay naman ako, agree ako doon na pwede ding i-level up ni Beyonce yung kanyang content. Hindi lang yung puro pagluto, no? Kumbaga, a day of my life plus challenge na yung sarili niya na kung ano yung mga bagay na first time niyang gagawin, 'di ba? I-try niya and then yun yung magiging content niya. No? So, yun lang, no? And sa lahat ng mga pambabash nyo kay Beyonce, yun din yung nagbibigay sa kanya ng lakas, no? Para maging palaban, para maging tawag dito, maging independent at saka para maging matured, no? At talagang doon mo marirealize na, 'di ba? Importante kay Beyonce yung pamilya niya. No matter what happen, pamilya niya yung importante sa kanya. 'Di ba? Kaya sabi niya, kaya ko magsimula sa baba, 'di ba? And ano yan sila guys? Sanay naman yan sila sa hirap. So kahit anong trabaho kaya nilang gawin. Pero syempre dahil lumilevel up yung buhay mo, eh di syempre, 'di ba? I-enjoy nila 'yon, 'di ba? Pero kung dumating yung time na talagang bumalik sila, eh di ba? Kaya naman nila 'yon kasi sanay naman sila sa hirap, 'di ba? So, wag tayong palautos, wag tayong demanding, wag nating pangunahan. And no, and yung sinasabi ni Papa Bear na si Beyonce ay parang inahambing niya sa isang pulubi na naghihintay lamang sa palimos, sa palipad. Eh anong pinakaiba niya diyan sa loob ng Kalingap? Ibig ba sabihin si Carla eh ihambing mo din sa isang pulubi na naghihintay lang din sa palipad kasi every live niya makulay din, no? Kaso hindi niyo lang masyadong nabigyan ng reaction kasi nga dito kayo kay Beyonce nakatutok, 'di ba? Anong pinakaiba diyan ni Edo, ni Jomar, ni Mikoy? Ibig sabihin, isa din sila, mapwede rin silang ihambig sa mga pulubi na naghihintay ng palimos, ng palipad. 'Di ba? Or sabihin natin talagang hindi nyo matanggap na mas marami nagmamahal kay Beyonce kasi speaking of palipad, napaka-common na yan sa loob ng Kalingap and not even Kalingap sa dito sa YouTube. Being a live streamer and being a YouTuber, natural lang yan na kung nag-i-enjoy sila sa iyo at talagang minahal ka nila, magpapalipad ka. And then nahanapan nyo, sabihin nyo, wala naman ginagawa si Beyonce, hindi naman kumakanta, hindi sumasayaw. Bakit? Si Jomar, si Mikoy, si Edo, si Carla, ano man ginagawa nila sa live nila na marami nagpapadpad? Ay, di ba nakaupo lang din naman sila dyan at mag-shoutout? Bakit nagtatapik ba sila ng issue? Nakipag-rebutal na nakipagbakbakan ba sila yan? No! Umuupo lang sila sa live nila at nagsha-shoutout lang din at nagpapa-thank you doon sa mga sponsors, which is wala namang pinagkaiba sa ginagawa ni Beyonce. Di ba? Oh, ngayon pag na-issuehan yung mga kasamahan niyo diyan sa Kalingap, magagalit kayo. Pero dito kay Beyonce, punang-puna ninyo, 'di ba? Napaka-unfair ninyo.
Why not being a reactor ng Kalingap? Why not na reaksyonan ninyo kung ano yung mga achievement ng Kalingap, kung ano yung mga accomplishment ng Kalingap? Kasi being a reactor, di ba, yung dapat yung papel nyo. Reaksyonan ninyo yung nangyayari sa loob ng Kalingap. I-promote ninyo kung ano yung mga accomplishment yan. Hindi yung reactor kayo ng Kalingap pero wala kayong ginawa, kundi bantayan ng bantayan si Beyonce. No? Dahil sa dinudurog nyo yung bata, mas lalong marami nagmamahal sa kanya. 'Di ba? Dahil sa ginawa nyo kay Beyonce na ilang taon yun ang binabas tong bata, mas lalong dumadami. Imagine, premiere niya kagabi 3.6k ang viewers. Pag nagla-live siya, umaabot ng 3.2 viewers. Imagine that. Tapos sabihin nyo, laos. My God, hindi nga maka 3.2 yung founder ninyo pag nag-live at saka premiere. Na supposed to be yan yung una-unang suportahan nyo kasi founder nyo yan. What happened? Tawa ako sa inyo guys, no? So for now, yan lang muna yung reaction natin. Magla-live tayo mamaya pag may time. Thank you so much. And kay Beyonce, go lang. And i-improve mo yung pagiging content creator mo. And hindi masama minsan na makinig sa mga criticism kasi dyan ka natututo, no? And minsan maging open-minded ka din kasi minsan yung mga buzzers mo, dyan mo din, no? Matutunan yung mga bagay-bagay at dyan ka din magiging fighter, no? So maraming salamat and shout out sa lahat ng Team Guapa. God bless everyone.